Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Severe Tropical Storm Julian lalo pang lumakas. Isa pang bagyo sa labas ng PAR, binabantayan ng Pag-asa. 6 na magkakamag-anak kabilang ang 2 bata, patay sa sunog sa Tondo, Maynila. Babae, patay matapos barilin sa harap ng kanyang sari-sari store sa Quiapo, Maynila. SK Chairman sa Tuburan, Cebu na aktuang nagnanakaw ng pera sa opisina ng mayor. Mga paggawa ng Christmas decor sa Antipolo City, abala na ngayong Burr months. At mga aktres na sina Yasi Pressman at Nadine Lustre, bakit nga kaya in-unfollow ang isa't isa sa Instagram? Patay ang 6 na magkakamag-anak matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Tondo, Maynila. Kabilang sa mga nasawi ang 2 bata. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Makapalang usok na bumalot sa 4 na palapag na bahay na ito sa Barangay 25 sa Tondo, Maynila. Hamon sa mga bumbero ang kipot ng hagdanan ng loob ng bahay. Pasado 4:00 ng madaling araw nang sumiklab ang apoy. Naapula ito matapos ang 1 oras, pero patay na ang 6 na magkakamag-anak kabilang ang 2 bata. Ayon sa Bureau of Fire Protection, natutulog ang mga residente nang sumiklab ang sunog sa 2 palapag. Sa kwarto sa 3 palapag natagpuan ang mga biktima. Nahirapan daw silang makalabas dahil sa pagkalat ng apoy. 2 kaanak naman nila ang sugatan at nasa pagamutan na. May nakita rin daw ang mga otoridad na problema sa fire exit sa bahay. Importante po talaga may fire exit. Sa 2nd floor po meron pero sa 3rd floor wala. Pagtuunan napansin yung paglalagay ng mga fire exit at mga kasangkapan pamamatay sunog. And mag-practice po sila na pag may case ng emergency is saan po sila pupunta. Wala namang ibang nadamay na bahay. Nasa punerarya na ngayon ang bangkay ng 6 na nasawi. Posibleng electrical issue raw ang sanhi ng sunog at nasa 50,000 pesos ang pinsala. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Sa ibang balita, dead on the spot ang isang babae matapos barilin sa harap mismo ng kanyang tindahan sa Quiapo, Maynila. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Duguang nakabulagta ang babaeng ito sa harap ng kanyang sari-sari store sa Quiapo, Maynila. Patay ang babae matapos pagbabarilin. Kinilala ang biktima sa pangalang Esther. Tama sa ulo ang kanyang ikinamatay. Ayon sa ilang nakakita sa pamamaril, nakamotorsiklo ang salarin. Lumingon ako, sir. Yung paglingon ko, biglang may pumutok. Nagulat po ako, sir. Di ko alam gagawin ko eh. May motor po, sir. Opo, isa lang siya. Opo, sir. Ang mga kaanak niya napahagulgol na lang sa sinapit ng biktima. Ayon sa isa sa mga anak ni Esther, wala silang makitang motibo sa pamamaslang. Wala naman daw kaaway ang kanyang nanay. Wala po kami naisip na dahilan. May tumawag lang po sa akin, mga kamag-anak. Wala nga po, sir eh. Pagdating lang po namin dito, nakabagsak na po siya dyan. Humihiling ng hustisya ang mga kaanak ng biktima. Ayon sa Manila Police District, may hawak na raw silang CCTV ng pamamaril pero hindi muna nila ito maaaring ilabas habang patuloy ang pagtugi sa salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Lumakas palalo ang severe tropical storm Julian. Sa latest monitoring ng Pag-asa, namataan ang bagyo sa layong 245 kilometers sa silangan ng Calayan, Cagayan. Mas lumakas pa ang taglay nitong hangin na nasa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot sa 150 kilometers per hour. Una nang sinabi ng Pag-asa na posibleng mag-landfall ang bagyong Julian sa Batanes o Babuyan Islands bukas. Itinaas naman sa signal number 3 ang Batanes at ang hilagang silangang bahagi ng Babuyan Islands. Signal number 2 naman ang mainland Cagayan, iba pang bahagi ng Babuyan Islands, Apayao, northern at central portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman ang ilan pang bayan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Kalinga, Ifugao,
Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Northern at Central area ng Aurora. Mag-ingat po sa banta ng malalakas na hangin. Sa ngayon, binabantayan din ng Pag-asa ang bagyong Jebi na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli ang namataan sa layong higit 2,000 kilometers sa east-northeast ng extreme northern Luzon. Ramdam na sa ilang probinsya ang sama ng panahong dulot ng bagyong Julian. Makulimlim na kalangitan at malakas na ulan ang nararanasan sa Santa Ana, Cagayan. Humahampas na rin ang mga alon sa pier ng San Vicente. Ramdam na rin ang malakas na hangin at pag-ulan sa Tuguegarao City. Madilim na rin ang kalangitan at pabugso-bugso ang hangin at ulan sa Babuyan Islands. Dahil sa bagyo, wala nang pasok bukas sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Calayan, Cagayan at Itbayat, Batanes. Maging ang pasok sa mga opisina ng gobyerno sa Itbayat ay kanselado na rin, habang preschool hanggang grade 12 naman ang walang pasok sa Benguet. Sa ibang balita, duda ang kampo ni Alice Go na totoong tao ang lumutang sa isang dokumentaryo sa Al Jazeera na nagsasabing Chinese spy ang dating alkalde. Baka raw AI lang ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Walang katotohanan. Yan ang buwelta ng kampo ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Go matapos muling lumutang ang akusasyong isang Chinese spy si Go. Hindi po ako spy. Mula sa nakagawi ang kalmado at minsay pangiti-ngiti lang na reaksyon, isang palaban at tila inis na Alice Go ang sumagot sa House Quad Committee inquiry nitong Biyernes. Ganyan ang naging reaksyon ni Go matapos ipapanood sa House Quad Committee ang isang documentary ng foreign media agency na Al Jazeera. Isiniwalat dyan ng isa umanong Chinese tycoon at self-confessed spy na si Zhe Jiang na isang Chinese spy si Go. Ipinakita rin sa video ang listahan umano ng mga state security agent, kabilang dyan si Go Waping o Alice Go. Agad naman niyang pinabulaanan ng dating alkalde. Kasi po, ganun din po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Ayon mismo sa legal counsel ni Go na si Attorney Stephen David, nadala lang ng takot ang dating alkalde kaya nainis ito. Binabalik na naman yung issue. Di ba yan ang reason why dumami yung mga threats sa kanya, yung pagiging alleged Chinese spy. So ngayon, binabalik na naman yung issue dyan. O na naman gusto na mangyari, dadami na naman yung mga threats sa kanya. Duda rin si David kung totoong tao ba talaga itong si Zhe Jiang. Sabi sa akin, yung tao na yan, di naman totoong tao, artificial creation, AI daw yan. Dapat ilabas nila, di ba? O, kung totoong tao yan, i-cross-exam mo yun, ilabas mo yan para matanong natin. Ayon naman sa National Security Council, kailangan pa ring imbestigahan ang inilabas na video. Posible umanong bahagi lamang ito ng isang disinformation operation. Nakakulong ngayon si Go sa Pasig City Jail Female Dormitory at nakatakda muling humarap sa Pasig Regional Trial Court sa Martes kaugnay sa kasong qualified human trafficking. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Taas presyo sa petrolyo ang posibleng sumalubong sa mga motorista pagpasok ng Oktubre. Sa taya ng Department of Energy, 65 hanggang 90 centavos ang posibleng dagdag sa litro ng diesel, hanggang 60 centavos sa litro ng gasolina at 50 centavos naman sa litro ng kerosene. Ayon sa DOE, ang taas presyo ay dahil sa tensyon sa Middle East, economic stimulus ng China at pagbaba ng supply ng krudo sa Amerika. Susunod, karinderya sa tabi ng kalsada, inararo ng kotse sa Davao de Oro. 3 sugatan. SK Chairman sa Tuburan, Cebu, arestado matapos umanong magnakaw ng pera sa opisina ng mayor. At Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. ninakawan ng sasakyan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Inararo ng kotse ang isang karinderya sa Davao de Oro. 3 ang sugatan, kabilang ang 2 bata. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Duguan ang batang ito habang itinatakbo sa ambulansya sa Moncayo, Davao de Oro. Nadamay ang bata nang sumalpok ang isang sedan sa karinderyang nasa gilid ng kalsada noong Huwebes. Halos magiba ang buong karinderya sa lakas ng pagkakabangga.
Nadamay rin ang isa pang bata at ang may-ari ng karinderya. Dinala sila sa pagamutan. Ayon sa mga pulis, nawala ng kontrol ang driver ng sedan. Nauwi sa arigluhan ang insidente. Isa namang truck ang tumagilid sa kanal sa Zigzag Road sa Dinalupihan, Bataan ngayong araw. Sa eksklusibong video ng News 5, halos mabali ang katawan ng truck na may kargang patuka sa mga manok. Umamin ang driver na nakatulog bago mahulog sa kanal. Sa Lubao, Pampanga naman, isang trailer truck ang nahulog din sa dike sa Bypass Road. Maswerteng hindi nang tuloy-tuloy ang truck sa mga bahay. Ayon sa pahinante, papunta sana silang Subic para magkarga ng semento. Habang nasa biyahe, ginitgit daw sila ng pampasaherong bus kaya napunta sa gilid ng kalsada hanggang sa mawalan ng kontrol ang driver kaya nahulog ang truck. Nasa kustodiya na ng pulis ang truck driver. Nabundol naman ng 10-wheeler ang isang rider sa Tondo, Maynila kagabi. Sumemplang ang 32 anyos na biktima bago magulungan ng truck. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Hawak na ng Manila Police ang driver ng truck. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Arestado ang isang sangguniang kabataan chairman sa Cebu sa kasong pagnanakaw. Ayon sa pulisya, nakuna ng CCTV ang pagnanakaw sa loob ng opisina ni Tuburan Mayor Aljun Diamante noong Huwebes. Tinangay umano ng suspect ang bag na pagmamay-ari ng executive assistant ng alkalde. May laman itong perang nagkakahalaga ng 35,000 pesos. Nabawi sa suspect ang 3,200 pesos na natira sa perang ninakaw. Inamin naman ng SK chairman ang krimen at sinabing kailangan niya lang ng panggastos at pambayad sa utang. Kasalukuyan siyang nakakulong sa Tuburan Police Station. Perwisyo sa mga motorista ang matinding traffic sa Zigzag Road sa boundary ng Central Luzon at Cagayan Valley. Sa video, makikitang halos walang galawan ang mahabang pila ng mga sasakyan sa bayan ng Karangalan, Nueva Ecija at Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ang matinding traffic ay dulot ng kabi-kabilang road repairs sa National Highway. Pati ang News 5 team, halos 7 oras na ipit sa matinding traffic. Ang dating nasa 7 oras na biyahe mula Bataan patungong Isabela, umaabot na ng halos 12 oras. Sa ibang balita, nag-emergency landing ang Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force sa open grounds ng Tukuran Elementary School sa Zamboanga. Sa video, nakuha nitong Biyernes na makikitang natamaan pa ng LSC ng helicopter ang mga sanga ng puno. Nagsitakbuhan ng mga estudyante at guro habang lumalapag ang helicopter. Ayon sa AFP, pabalik na sana ng Cotabato City ang helicopter na galing sa inauguration ceremony ng Pangil Bay Bridge sa Northern Mindanao. Inabutan ng sama ng panahon ang helicopter at nag-zero visibility pa kaya napilitan itong mag-emergency landing. Ligtas namang nakalapag ang helicopter at walang sibilyan na nasaktan. Muling nakalipad ang helicopter nang bumuti na ang panahon. Binuntutan ng Chinese Navy ang Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Australia, Japan at New Zealand sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, namataan ang Chinese vessels habang nagsasagawa ng joint sea at air activities ang 4 na bansa. Sa kabila raw niyan, nagpatuloy ang exercises at nasiguro naman ang kaligtasan ng mga kalahok. Dagdag pa ng AFP, wala itong natanggap na ulat tungkol sa pagsasagawa ng umano'y military exercises doon ng China. Wala ring pahayag ang China tungkol dito. Nagsimula ang Multilateral Maritime Cooperative Activity kahapon para sanayin ang kooperasyon ng mga militar sa dagat at himpapawid. Formal nang ipinakilala ng Makabayan Coalition ang 11 nilang pambato sa pagkasenador. Sa kanilang convention kahapon, ipinakilala ang mga pambato mula sa iba't ibang militanteng grupo. Kabilang dyan, sina Gabriela Party List Representative Arlene Brosas at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Kasama rin sa lineup sina Piston President Modi Floranda, Teddy Casino, Liza Maza, Jerome Adonis at Jocelyn Andamo. Pati sina Ronel Arambulo, Mimi Doringo, Amira Lidasan at Danilo Ramos. Ayon sa mga pambato ng Makabayan,
Oras na para maupo sa Senado ang mga ordinaryong mamamayan at wakasan ang mga political dynasty. Susunod, estudyante sa Cebu City patay matapos barilin ng holdupper. Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. ninakawan ng sasakyan ng kanyang kakilala. At mga pagawaan ng mga Christmas decor, abalang-abala na ngayong Burr months. Huwag kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Patay ang isang estudyante matapos barilin ng holdupper sa Cebu City. Agad namang naaresto ang sospek na nakiusyoso pa kunwari para hindi paghinalaan. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Duguan dahil sa tama ng bala sa ulo ang 19 anyos na lalaki sa barangay Basak San Nicolas sa Cebu City. Namamasyal lang sa naturang lugar ang biktima noong Biyernes ng gabi kasama ang kanyang nobya nang barilin ng isang hold-upper at kunin ng kanyang cellphone at pera. Kinilala ang biktima na si John Lloyd de los Reyes, first-year nautical student. So sabi naman ng girlfriend ng biktima, that time, so yung biktima natin did not resist, so hindi talaga pumalag, pero binaril pa rin ng suspect. Naisugod pa ang biktima sa ospital pero namatay rin kalaunan. Sa paglalarawan ng kanyang nobya, agad na aresto ang suspect na taga roon din sa lugar. Nakiusyoso pa sir yung suspect doon sir kasi after niya magbihis, bumalik siya doon sa crowd at saka nakiusyoso pa siya sir para parang wala lang sir ba? Para hindi siya pagdudahan, ganyan. Agad na lumipad ang kapatid ng biktima mula Maynila nang malaman ng sinapit ng kapatid. Sobrang sakit talaga kasi siya yung ang dami niyang pangarap sa buhay. Binaril lang walang kaawa. Binigay pa nga yung cellphone tsaka yung pera. Para nagmamakaawa pa nga So, wag lang daw barilin. Pero wala na, binaril daw talaga Naghihinagpis din ang best friend ng biktima. Hindi ko talaga maano. Apakabuti niya po talagang tao para gawin sa kanya, no? Ba't kasi ginawa pa? Sa gabing yun, matatapos na pala yung buhay niya. Aminado naman ang suspect sa kanyang nagawa at matindi raw ang pagsisisi. Nangunguha lang ako ng gagamba nung gabi na yun. Nadaanan ko yung magjowa. Sinubukan niya kasing manlaban kaya nabaril ko siya. Nakaburol na ang biktima. Inihanda naman ang kasong robbery with homicide laban sa suspect na labas-masok na rin pala sa kulungan dahil sa illegal na droga. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Sa ibang balita, pinaiimbestigahan ulit ng PNP ang kaso sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Muling bubuksan ang kaso matapos ibunyag ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza mula sa PNP Drug Enforcement Group o PDEG na sina NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo at dating PCSO General Manager Roina Garma ang nag-utos umanong ipapatay si Barayuga. Isinawalat yan ni Mendoza sa House Squad Committee hearing nitong Biyernes. Itinanggi naman yan ni Nina Leonardo at Garma sa pagdinig pero ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, aalamin nila ang katotohanan kahit pa matataas na opisyal ang idinadawit. Sisikapin daw ng pulisya na mapanagot ang sinumang may sala at sangkot sa pagpatay kay Barayuga. Matatandaang noong July 30, 2020, tinambangan ng nakamotorsiklong gunman si Barayuga sa Calbayog Street, Barangay Highway Hill sa Mandaluyong habang sakay ng pick-up ang biktima. Sinunog ng PNP at PIDEA ang higit 73 million pesos na halaga ng marijuana sa Mountain Province at Benguet. Nasa 72.5 million pesos ang nasabat mula sa plantasyon sa Sandagat Mountain Province. Habang nasa 520,000 pesos ang natagpuan naman sa 3 barangay sa Kibungan, Benguet. Hindi naman naabutan ng mga otoridad ang mga may-ari at tauhan ng mga marijuana plantation. Patuloy silang hinahanap pati ang iba pang mga taniman ng marijuana. Napatay ang leader ng grupong Hezbollah sa airstrike ng Israel sa Lebanon. Sa gitna ng tumitinding gulo, nanawagan na ang ilang OFW na pabilisin ang repatriation ng pamahalaan.
Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Sunod-sunod na mga pagsabog ang muling bumulabog sa Beirut, Lebanon mula sa airstrikes ng Israel. Target ng Israel Defense Forces ang umano'y headquarters ng grupong Hezbollah. Inatake rin ang mga gusali na pinagtataguan raw ng mga armas ng grupo. Kakampi ng Hezbollah ang grupong Hamas na kasalukuyang tinutugis ng Israel sa Gaza. Sa kasagsagan ng airstrike, napatay ang mismong leader ng Hezbollah na si Sayed Hassan Nasrallah. Kinumpirma yan mismo ng grupo at ng Israel military. Nagbunyi ang mga taga-Israel matapos i-anunsyo ang pagkamatay ng Hezbollah leader. Habang ang mga taga-suporta naman ng grupo, ipinagluksa ang pagpatay kay Nasrallah. Kaliwat ka ng kilos protesta ang isinagawa sa Lebanon at iba't ibang bansa para kondinahin ang Israel. Ayon sa Hezbollah, gagantihan nila ang Israel dahil sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Sa gitna ng tumitinding girian ng militanteng grupo at ng Israel na nawagan ang ilang OFW sa Lebanon para sa mabilis at maayos na repatriation plan ng gobyerno. Sa huling tala ng Department of Migrant Workers, nasa 500 Pilipino pa lang ang nakauwi na ng bansa. 5% lang yan ng 11,000 populasyon ng mga Pinoy sa Lebanon. Nasa 1,000 Pinoy naman ang nagpoproseso ng dokumento upang makauwi ng Pilipinas. Nagpaalala ang Embahada ng Pilipinas sa Lebanon na ihanda ng ating mga kababayan ang kanilang mga pasaporte at kaukulang dokumento sa oras na magkaroon ng biglaang evacuation. Hinimok rin sila na magparehistro sa Mandatory Repatriation Program habang bukas pa ang paliparan sa Beirut. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Halos 100 tao ang nasawi sa pagguho ng isang iligal na minahan sa Indonesia. Sa Amerika naman, sapul sa video ang pagsagip sa mga natrap sa bubong ng ospital sa kasagsagan ng pagbaha. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Makikita sa video na ito ang malawakang pagbaha sa bahagi ng Tennessee sa Amerika nitong Biyernes. Sa mas malapit na anggulo, matatanaw ang isang gusali. Yan ay isang ospital. At sa bubong nito naghihintay ng saklolo ang ilang pasyente at staff. Nagmistulang ilog na ang paligid ng pagamutan. Ayon sa mga otoridad, nasa 50 tao ang nasagip ng Police Aviation Units. Ang pagbaha ay dahil sa walang tigil na ulang dulot ng Hurricane Helene. Pumalo na sa 64 ang mga nasawi sa Timog Silangan ng Amerika. Sa Kathmandu, Nepal, hindi bababa sa 10 ang nasawi sa mga insidente ng landslide. 7 tao ang pinaghahanap pa rin hanggang ngayon. Kasalukuyan na nagsasagawa ng clearing operations sa mahigit 20 lugar sa Nepal. Bukod sa landslide, umapaw rin ang ilang ilog at nagdulot ng pagbaha. Ito'y kasunod ng matinding pag-ulan na dulot ng isang low-pressure system. 11 tao naman ang nasawi sa pagguho ng iligal na minahan sa West Sumatra sa Indonesia. Gumuho ito dahil sa walang tigil na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. 12 taong nakaligtas sa insidente, habang 2 ang pinaghahanap pa rin. Kasalukuyang nasa monsoon season ngayon ang Indonesia. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. PBA fans, nagsimula na ang Game 3 ng quarterfinal series sa pagitan ng NLEX Road Warriors at ng TNT Tropang Giga sa 2024 Governors Cup. Lamang po ngayon ang TNT 52-40 at 3 minuto na lamang ang nalalabi sa second quarter sa Inares Center sa Antipolo. 1-1 ngayon ang standing sa kanilang best of 5 series. Samantala, mamaya naman ang Game 3 sa pagitan ng Rain or Shine Elasto Painters at ng Magnolia Hotshots. Live po yan sa RPTV, sa PBA Rush at sa Pilipinas Live app. Sa ibang laro kagabi, isang Justin Brownlee game winner na naman ang nagbigay sa Barangay Ginebra ng 104-103 win kontra sa Meralco Bolts. Tinapos ni Justin Noypi ang laro na may 39 points at ibinigay sa Ginebra ang 2-0 lead sa kanilang serye. Isang panalo na lamang ang kanilang kailangan para makaabante sa semifinals ang Ginebra. 2-0 na rin ang standing ng San Miguel Beermen matapos talunin naman ang Converge Fiber Xers, final score 107-100. Magbabalik aksyon ang 4 na koponan bukas sa Ninoy Aquino Stadium. Ratsada na tayo sa mga showbiz balita ngayong linggo. Calling all the pretty girls ang peg ng upcoming comeback ni Blackpink superstar Jennie. Sa kanyang social media, may mga pa-teaser na ang K-pop star. Sa isang video, inisa-isa niya ang 6 na pretty girls mantra. Gaya ng, pretty girls are driven,
Practice self-love, love animals, don't do drama, sleep well, at treat themselves. Very classic and retro ang vibe na yan. Patikim pa lang yan dahil wala pang final release ang K-pop star. Samantala, ni-release na ni Grammy Award-winning singer-songwriter na si Billie Eilish ang much-awaited music video ng kanyang hit song na Birds of a Feather. Sa music video, makikitang nasa office setting si Billie habang nakaupo hanggang sa tuluyan siyang hilahin ng isang mysterious force. Ninakawan ng kotse si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Ayon sa beauty queen, kakilala niyang creative at kasintahan nito ang nasa likod ng pagnanakaw. Umamin naman noong dalawa sa ginawa nilang krimen. Dagdag ni Michelle, nakakadismaya na mismong mga taong pinagkatiwalaan niya ang gumawa nito. Kasalukuyan siyang nasa Paris, France para sa iba't ibang fashion show. Susunod, aktres na si Yassi Pressman in-unfollow si Nadine Lustre sa Instagram. Bakit kaya? At sa viral yan, mga feeling bride naglipa na sa TikTok. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Uso na naman ang mga Christmas decor, pero alam niyo bang sa likod ng mga palamuti, isang buong industriya at mga manggagawa ang umaasa rito. Narito ang report ni Bea de Guzman. Sabi nila, tayong mga Pinoy ang may pinakamahabang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Dito sa Antipolo City, abalang-abala na ang mga gumagawa ng dekorasyong Pampasko. Dali-daling nagbabalot ng mga palamuti si Sherry May. For delivery na po namin to for Nueva Vizcaya po, kaya paspasa na po kami. Ang dalawang talampakang Santa Claus na may hawak na lampara ang isa sa mga pinakamabenta rito. Depende sa dami ng orders, naglalaro ang presyo sa 1,000 to 1,500 pesos kada peraso. Nitong Setyembre, umaabot daw sa 100 peraso ang kailangan nilang tapusin linggo-linggo. As in, tuloy-tuloy na po yung production namin. Nakakatulog lang kami mga 4 hours. Yun na siguro pinakamatagal namin, 4 to 5 hours. Kwento ni Sherry May, maproseso ang pagbuo ng mga ito. Nagsisimula po yung pagpulma namin sa casting. Fiber resin ang gamit na materyales sa paghuhulma. Pinapatuyo ito sa loob ng kalahating oras, tsaka naman hahanguin para linisin. Kapag malinis at pulido na, pinipinturahan ito sa loob ng 3 hanggang 4 na oras. Minsan nakakapagod. Pero ayon kay Sherry May, malayo-layo na rin ang kanilang narating mula nang simulan nila ang negosyo noong 2014. Ito na rin ang kanilang inspirasyon sa araw-araw. Wala talaga kaming puhunan noon. Ang shop pa lang namin, bahay namin. Ngayon, kahit papaano, nakakatulong din sila sa iba na makapaghanap buhay. Si Crizina, 4 na taon ng tagapintura rito. Malaking tulong po to kasi po yung 1 years old po yung anak ko. Nakakabili po ko ng mga pangangailangan po niya. Si Rhoda at Ruby naman, dating namamasukan pero may sarili na ring pagawaan ngayon. Mga Christmas ball naman ang kanilang bestseller. Iba-iba din. Halos hanggang sa yung malaki, 20 inches, to 5, mga ganon. Kapag ganitong malapit na ang Pasko, ramdam na ramdam daw nila ang diwa ng pagtutulungan. Kahit sino pwede maging Santa Claus kasi yung bumibili, din yung nakakatulong din sa amin at kami nakakatulong din sa kanila. Kung mga palamuti ngayong Pasko ang hanap ninyo, bumisita na sa mga pagawaan dito sa Road 26 Antipolo City. Nakamura ka na, nakatulong ka pa sa mga pamilyang ito ang hanap buhay. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, patuloy ngayong hapon ang elimination round ng UAAP Season 87 Men's Basketball sa Big Dome sa Smart Araneta Coliseum.
Katapat po ngayon ng defending champion De La Salle Green Archers ang kapwa nila heavyweight nito ngayong season ng USC Growling Tigers. Nasa third quarter na po ang laro at hawak ng Archers ang 55-44 na kalamangan at higit 2 minuto na lamang ang natitirang oras. Samantala, maya-maya lang ay magtatapat naman ang Ateneo Blue Eagles at ang wala pang panalo na FEU Tamaraws. Mapapanood yan ng live sa One Sports, sa UAAP Varsity Channel at sa Pilipinas Live App. Usap-usapan online ang pag-unfollow umano sa isa't isa ni Yassi Pressman at Nadine Lustre. Napansin niya ng netizens matapos mawala ni Nadine sa following list ni Yassi. Matatanda ang una nang nag-trending online ang pag-unfollow ni Nadine kay Yassi at sa kapatid nitong si Isa Pressman na ngayon girlfriend ng ex niyang si James Reid. Wala pang komento ang dalawa sa issue. Pero matatanda ang sinabi ni Yassi noong nakaraang taon na okay ang relasyon nila ni Nadine sa kabila ng relationship ni Isa at James. Sa ngayon, naka-follow pa sina Isa at James sa IG ni Nadine. Nikki, Andre, may tanong ako. Nung kabataan ba ninyo, nakapaglaro kayo ng kasal-kasalan? Ako hindi, kasi puro lalaki yung kalaro. Ako rin hindi. Ako rin hindi. Saka siguro pag may batang nag-approach sa akin nun, lalayo talaga ako. Ayoko ng responsibilidad. Laro pa lang. Eto, Ako na marriage booth ako noon, pero hindi ko alam kung siya'y pasok pa sa kabataan kasi college lang yun. Ay, pero uso nga yun. nga yung mga fair. Diba? Diba? Okay, natanong ko fair yan. eh. Kasi may nagtitrending ngayon ng ilang feeling bride sa TikTok. Tingnan niyo si ate, nakasuot pa ng white dress at may hawak na flowers. At ang kanyang groom, ayun, si walang kamalay-malay na security guard. Ruth Cabal, sana'y nanonood ka. Secure yan ng isang food chain, fast food chain. Ang biktima ng TikToker na ito po. Ba't security guard lagi ang nila, no? Napipili nila. Hindi rin magpapahuli ang isang to na tila naman, tinan mo pumitas pa ng mga dahon para gawing bouquet. Nanira pa. Perfect yan kung yung security guard ay nakaputi. Tama. Nakaputi o nakabarong. Diba? Barong dapat. Perfect yun. Ang masasabi ko lang, darating din yan sa tamang panahon. Huwag mamilit ng security guard. Ako yung mga pangasawa ko, pag di na makapag-antay, baka gawin din. Kung ikaw, halimbawa, security guard ka, tapos merong dumadaan na gano'n, ang reaction mo. Mapapangiti ako. Mapangiti ka. Ako naman game na, di ba? Nandun eh, di ba? Why na alam mo namang content eh. Ako, sabihin ko lang, ma'am, number 87 na po. Ma'am, order niyo po. Ready na po ang order niyo. Mahaba ho ang oras. Hindi, pero ano yan testament yan. Ang mga Pinoy, malikain at magaling talagang maghanap ng anything na magpapasaya. Magpapatawa sa'yo. Alam mo, pati, yung mga nagtitrending, puro halos mga Pinoy ang nagpapahanap. Iba ang meme culture natin dito at ang mga reels. Ibang level. Tama naman. Iba, nakakabilib naman talaga mga Pinoy. Ay mga kapatid, o nga pala, 87 days na lamang po ay Pasko na. At yan ang mga impormasyon dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.